Mas marami ng security feature ang bagong postal ID. Ayon sa Philippine Postal Corporation, mas mahirap na raw itong pikein kumpara sa dating gawa lang sa papel. Kabilang din ang postal ID sa mga tinatanggap na ID sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno. May report si Tina Panganiban Perez. Nahihirapan si Angelica Joy na makipagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno at mga bangko. Wala kasi siyang valid government ID. Kasi po, yung birth certificate ko po, hindi ko po naanod po nung baha, nung ondoy po. Kung makakakuha si Angelica Joy ng kopya ng kanyang birth certificate, kukuha raw siya ng postal ID at voter's ID. Tamang-tama dahil kalulunsad lang ng Philippine Postal Corporation ng bagong postal ID. Plastic na ito, di tulad ng dating ID na gawa sa papel at nakalaminate lang. Aminado ang PhilPost na ang papel na ID maraming beses nang napeke. Kaya nga raw di na ito tinatanggap ng ilang bangko at institusyon. Yung kasing paper na nilalaminate, napakaraming laminating machine sa recto eh. Kaya napakarami talagang fake na ID. With this one now, we are hoping na hindi na mangyayari. Definitely wala nang magiging fake postal ID. Mahirap daw pekean ang bagong postal ID dahil may quick response code o QR code ito. May Android app daw para maberipika kung peke ang QR code o hindi. May magnetic stripe din daw ito na parang sa mga credit card, holographic security image at iba pang security feature. May biometrics data rin ito ng may-ari ng ID at ang impormasyon ay nasa isang database. Dati ang postal ID ginagamit para lang kunin ang mga sulat at package na ipinadala sa koreo. Ngayon, isa na ito sa 6 na government ID na tinatanggap sa iba't ibang transaksyon. Normally, ang nire-require ay 2 accredited identification. Actually, it's only the postal ID that is most available, diba? Kasi yung iba, you have to either be an SSS or a GSIS member. Walang age requirement kung kukuha ng postal ID. Kahit mga estudyante, pwedeng kumuha nito. Birth certificate at barangay clearance lang ang requirement kung mag-a-apply para sa postal ID. Di pa tiyak kung magkano ang babayaran para sa isang postal ID, pero di raw ito lalagpas ng 400 hanggang 800 pesos na siyang sinisingil para sa depapel na postal ID. Paano naman ang mga kakakuha lang ng depapel na postal ID? They can go to our post office, they can get a new one at a discount. Hindi namin pwede kasi sabihin libre na yun because there is a cost involved. Sa hinaharap, balak ng PhilPost na gamitin din ang postal ID sa mga transaksyon sa Philippine Postal Savings Bank. Yung aming postal ID and the post bank card cannot be used also as ATM cards. So we intend to migrate to that additional feature. Pwedeng mag-apply para sa postal ID sa 5 pilot area sa Metro Manila ngayong kalagitnaan ng Nobyembre. 20 lugar ang madaragdag sa Disyembre, habang nationwide na sa January 2015. Tina Panganiban Perez, GMA News.